Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ito ang inyong lingkod, si Lan ng hashtag Walk with Lan, na laging handang maghatid ng katotohanan na may konting asin at paminta para hindi boring ang buhay. Ngayon, sa gitna ng Pasko na puno ng handa at regalo, may isang bilyonaryo raw ng posibleng magdiwang ng bagong taon sa kulungan. Oo mga kawok, pinag-uusapan natin si Charlie Atongang, ang tinaguriang gambling tycoon na ngayon ay tinutugis ng DILG Secretary John Vic Remulla. Endgame na ba talaga ito para kay Atong o baka naman takas muna sa ibang bansa? Abangan natin dahil factual tayo dito ha, pero may konting satire para matawa tayo sa kalunos-lunos na katotohanan. Mga taga-Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, UAE, Italy, Japan, Germany at Hong Kong. Shoutout sa inyong lahat, lalo na sa mga OFW natin na nagsisikap abroad at sa kabataan na nag-aaral o nagtatrabaho. Kayo ang lakas ng channel na ito. Kung bago ka pa lang ha, mag-subscribe na at hit ang bell para updated ka sa mga ganitong expose. At syempre ha, sumali sa membership para sama-sama tayong labanan ang kasinungalingan. Mga kaibigan, balik tayo sa 2021. Maraming sabungeros, mga cockfighting enthusiasts ang biglang nawala. Mahigit 30 ang reported missing. Karamihan suspected ng victims ng abduction dahil sa alleged cheating sa sabong. Underground gambling ito, mga kawok, na bilyon-bilyon ang kita. Tapos nitong December 2025, ang Department of Justice sa ilalim ng resolusyon nila noong December 9 ay nag-order ng filing ng multiple charges, kidnapping with homicide at serious illegal detention laban kay Atong Ang at 24 na iba pa. Filed sa court sa Batangas, Laguna at Parañaque. Bakit si Atong? Ayon sa whistleblower na si Julie Patidongan, dating employee raw niya, si Atong ang mastermind. Siya raw ang nag-uutos na iligpit ang mga cheater sa sabong. May witnesses na nagsabi ng orders from Atong papunta sa mga police at middlemen. Grabe ha. Parang pelikula pero totoo ito. At ngayon, December 17, 2025, si DILG Secretary John Vic Remulla mismo ang nagsabi sa interview sa The Spokes, we're anticipating an Atong Ang arrest. It's been filed in 4 courts. Once we have the warrant, we're gonna arrest him along with 31 others. Imagine niyo ha, Pasko na, pero warrant ang regalo ng judge ha. Pero seryoso mga kababayan, ito ay malaking issue sa hustisya. Matagal nang hunted ang underground gambling world nito. Okay, ano bang ebidensya? Ayon sa DOJ resolution, very solid daw, sabi ni Remulla. May records na si Atong daw ang nagbigay ng orders na apprehend ang cheating sabungeros, tapos beaten o itapon sa Taal Lake. Over 100 daw ang possible victims, sabi pa ni Remulla. The record shows that they killed over 100 people. Armed and dangerous daw si Atong, kaya special method ang arrest. Tama ba na matagal bago umaksyon ha? 2021 pa ang disappearances. Bakit ngayon lang? At bakit si Atong pa ang unang big fish? May connection ba sa higher ups noon? Sa Pilipinas kasi kapag bilyonaryo ka at malapit sa poder, parang immortal ka hanggang hindi ka na useful. Okay? Pero ngayon, mukhang endgame na. Si Remulla confident, in the next 3 days, we're gonna get one warrant. Pero as of December 15, hindi pa nila makita si Atong. On the run na ba? O nagtatago sa mansyon na may private helipad? Para sa mga kabataan at OFW, ito ay lesson sa korupsyon at illegal gambling ha. Billions ang nawawala sa bayan dahil sa ganito habang kayo nagsisikap abroad. Pakinggan natin si John Vic ha. Sabi niya, kay Atong Ang kasi, we consider him armed and dangerous, so the method of arresting him will be different. Ibig sabihin, hindi ordinary raid ha, baka SWAT level at 31 others kasama. Pero question, bakit hindi pa nahuli? Prosecutor General Fadulyon unable to locate as of December 15. Baka nasa casino siya sa Macau, naghihintay ng Lucky Charm, o kaya sa yate niya sa South China Sea habang pero factual raises question if he's already on the run. Mga kawok, bakit mahalaga ito? Dahil ang illegal gambling ay cancer sa society. Nawawalan ng buhay ang ordinaryong sabungero na gusto lang mag-relax habang ang big bosses tulad ni Atong ay yumayaman.
At ang hustisya dapat pantay-pantay. Kung ordinaryo ka, mabilis arestuhin. Kung bilyonaryo, anticipating pa lang. Shoutout sa mga pamilya ng missing sabongeros. Patuloy ang search sa Taal Lake, justice delayed. Pero sana hindi denied. Okay, bago tayo magpatuloy, mga kababayan, sa US, Canada, Australia, Great Britain, o UK, UAE, Italy, Japan, Germany, Denmark, Hong Kong, at syempre sa Pilipinas. Mag-subscribe na kung hindi pa at join membership para sa exclusive content. At mga shoppers, check nyo ang YouTube shoppings via Shopee at Lazada. Maraming deals para sa Pasko. Bili na kayo ng gifts, gadgets o kahit sabong feeds. Joke lang ha. Hoy, nako. Support local sellers sa Shopee at Lazada. Ano kaya kung makatakas si Atong, ha? Interpol, pero sa Pilipinas pa raw siya. Sabi ng iba, o baka political protection. Ito ay Tessa Marcos admin. Kung talagang anti-corruption, hulihin nila. Okay, baka mag-apply siya ng asylum sa ibang bansa. Okay, sabihin political persecution. Classic move ng mga big fish. Okay, nakakatawa mga kaibigan, di po ba? Ayan, similar sa flood scams o iba pang big cases na hinahabol ni Rimulya. Consistent siya sa big fish, hunting mga kababayan. Okay mga kababayan, endgame nga ba para kay Atong Hang? Kung mahuli, malaking tagumpay sa hustisya. Kung hindi, malaking tanong sa sistema. Mga kawok sa gitna ng kasinungalingan. Ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin. Para sa bayan, salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan. #walkwithlan. Mabuhay po ang Pilipinas.